Yeah! Amark Moto sa vibes. Para sa mga tropang mahilig sa motor review. So ayun ang mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 88,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available pa rin po sila sa installment para dun sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ipapakita ko sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila and then yung down payment nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nitong motorcycle na to? So ano pa hinihintay natin ngayon 2026? Baka ito na yung bagong motorcycle na hinihintay mo. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos yan, di ba? So ayun na nga mga best, no, ngayong 2026. Siyempre available pa rin nga po dito ang Euromotor Samurai 155. Ito ay naka water cooling. And then meron tayong napansin dito, available na rin po dito yung EEP Plus. Ano nga ba yung EEP Plus? Ito yung Enhanced Efficient Power Plus. So ayun ang mga best, no, available na nga po dito sa may Motorstar Pulilan branch at marami silang unit na ito. Dun sa likod meron silang tatlo pa, so pang-apat ito. And itong kulay matte blue ay bago sa aking paningin. So meron silang mga glossy finish na nilabas. Yep. Meron tayo rito maliit na windshield. Ayan. Parang carbon fiber finish yung datingan niya. Sayang dito, dapat naglagay sila rito ng logo ni Motorstar. Pero may mga decals tayo rito. May Motorstar dito, may ride na kalagay dito. Dito naman sa side, may FI, may 150 liquid cooled. Ayan. So dito rin sa side, may ride din tayo rito. Halos same lang din naman pala. So dito naman, parang tayo may winglet. Yung datingan nito, tapos parang carbon fiber finish. Ang ganda ng kanyang headlight. Meron tayong high and low na rin yan. Ayan, meron din tayo sa gitna at sa tigilid. Ayan. So may daytime running light. Ito rin. Okay. So telescopic fork tayo rito. Meron tayong single disc brake, single pad caliper. Ang kanyang size ng gulong ay 180 by 14. Ayan. Tubeless na rin yan. Okay. So maganda rin yung fender na ginamit dito. Ang angas ng datingan niya. May sticker din tayo rito. Ayan. Yung mga bolts nyo, ang gaganda rin ng ginamit dito. Naka-Allen bolts na rin yan. So sa ilalim, meron tayong signal light na bulb type din yan. Dito naman sa side, maangas yung datingan talaga na ito. Siyempre alam naman natin kung saan siya inspire. Sa Aerox talaga siya inspire. So yun nga, ito ang Euromotor Samurai 155. So ikutan natin. Tingnan nyo naman. Oh. Tingnan nyo. Grabe ba? Diba? Nandun pa rin yung itsura niya, yung aggressiveness ng motorcycle. Kita naman natin 'yan. So, ganyan ang itsura ng isang malupit na Euromotor. Okay, Samurai. Okay, so nandiyan pa rin yung angas, nandiyan pa rin yung bulky, and then maxi scooter yung datingan, 'di ba? Umpisa natin dito sa harap. Okay. So, ito meron pa rin tayo rito. Maganda yung itsura. Ito yung may Euromotor tayo rito, and then meron tayong parang maliit na windshield dito. And then yung datingan talaga dito eh. Tapos ngayon ko lang din nakita na yung Samurai 155 na kulay glossy black. Kasi parang last time nung matagal ko nang di na vlog to, parang mga matte finish yung mga nakita ko sa kanila. So ayun, meron tayong Euromotor na emblem dito, yung kanyang daytime running light, yung signal light niya nandito sa side. Tapos ganyan na itsura, oh. Tapos meron siya dito na headlight na LED, tapos meron din tayong park light dito. So kung mapapansin nyo, yung datingan na itong motorcycle na to, parang yung ilalabas na alam mo yung ilalabas na bagong Honda Click 125. Parang ganito yung datingan niya eh. So tingnan natin ngayon 2026 kung ilalabas nga ba ni Honda yung bago nilang 125 na Click. Ayan, naka-combi brake na rin tayo rito. Maganda yung kanyang fender. Yung kanyang extension, mahaba din.
Okay, meron tayong single disc brake, naka dual path caliper tayo rito. And then naka telescopic fork. Yung mugs pa rin natin dito is naka gold pa rin. Ang tires dito ay 180 by 14. Tubeless na rin ang kanyang tires. Panel gauge, meron tayong digital. May set na rin tayo rito. Alam ko tinatouch dyan. Ayan. So, pagbaba natin, meron tayong USB charging port. Dalawa yan. May side pocket din tayo rito. Pero medyo pababa kasi nung dating anong side pocket na. Kaya hindi siya safe na maglagay nung mga tawag dito, yung mabibigat, yung pwedeng mahulog. Ayan. Tapos dito naman yung ignition. Meron tayong seat and fuel pag ino-open natin yan. Okay. Gas tank natin dito. Ayan, malaki din yung kanyang capacity. And dito sa side, meron tayong easy ride. Extension ng paa. Tapos may padding na rin tayo dyan. Meron tayong angkasan. Okay, metal din naman yan. And kagandahan, meron tayo rito ang liquid cooled na. Maganda rin yung cover. Tingnan nyo naman yung ilalim nito. Meron na rin tayo ritong tire hugger na parang meron siyang parang carbon fiber finish yung datingan niya. Ayan. So may swing arm na rin tayo rito. Meron tayo ritong dual shock na nakabaso. Adjustable na rin yan. Yung ating tambucho, napakalaki ng tambucho. Yung kanyang cover din, plastic. Ang laki din ng itsura. Tapos meron na rin tayong single disc brake, single path caliper. Ang size ng gulong dito ay 120/70 by 14. Ayan. So sa kanyang taillight, maganda rin yung design. Ayan o. Maporma, talagang futuristic yung datingan niya. Sumasabay sa mga kompetensya na ito. Ayan. Maganda rin yung mugs na ginamit dito. And meron na rin tayo ritong side stand kill switch. Maluwag na gulay board. Nandun pa rin yung ating battery sa side. Okay, ito naman yung kanyang itsura ng ating foot pegs para sa angkas. Ayan, may mga patulis na design. Ang bulky talaga dito ang tingnan, no? May combination ng matte finish na flat black. Ayan, tapos ito, iba yung texture, iba rin yung texture dito. Yung design para sa decals niya, same pa rin naman dati. Ayan, may samurai pa rin dito. Pero sana dito, yung yung sticker ba? Dapat yung sticker dito, yung S, A lang talaga. Yung parang hindi siya ganitong halatang dinikit na sticker. Para sa akin lang naman. Okay, comment ko lang din naman yon. Tapos yung Euromotor dito, okay naman. Yung sticker dito. And then, yung Samurai na 155. Nandito pa rin yung emblem. Ayan. Maganda pa rin yung itsura niya. Napaka-premium ng datingan. And sa upuan, gusto ko yung design. Ayan, ang macho niyang tingnan. Maluwag yung ating compartment, pero hindi siya ganun kaluwag. Kasya siguro dito half face na helmet. May helmet hook tayo rito, dalawa. And then dito nga pala yung coolant nya kapag kailangan nyo ng palit ng coolant. And then yung gas tank nya rito, ayan, di naman na kailangan susian yun. Okay, so yung grab bar natin dito, ito yung datingan matte finish din. Kung gusto nyo maglagay ng top box, pwede yan. Magandang lagyan ng top box din yan. Naka single shock tayo rito. Ayan, EEP plus or enhanced efficient power na rin tayo rito. Hindi ko alam kung upgraded na rin siya. Kasi parang last time, hindi ko na alam kung ESP plus ba to o EEP. Pero ito yung napansin natin na bago. And then yung panggilid natin dito, ganun pa rin. Meron tayong Euromotor na naka-engrave dito. So, meron tayong harang dito na goma. Yung ating tire hugger, meron pa rin tayo rito. Naka-disc brake pa rin tayo dito sa likod. Ayan, naka dual path caliper tayo rito. Tapos yung size ay 120/70 by 14. Tubeless pa rin yan. Maganda yung ating tambucho. And then meron tayong cover na plastic. Ayan, naka radiator na rin tayo rito. At meron na rin tayo dito na cover para sa kanyang radiator. Sa side nga pala may 150 dito. May decals din tayo rito. And ito naman yung signal light natin is naka bulb type din. Lagay ng plate, may reflector. Ito naman bulky yung kanyang fender or malapad yung kanyang fender dito. So meron na rin tayo rito bracket para sa kanyang top box. Ready na rin yan. May mga nakaabang na rin yan. Okay. So sa upuan, ito yung nagustuhan natin dito. Sobrang lambot ng upuan na ito. May mga stitches na rin yan. Pagdating natin dito sa ilalim ng upuan, meron tayong helmet hook. Malawak din yung kanyang compartment. Okay, dito rin yung ating battery. So sa side naman, tingnan natin yung side
kung ano ba yung meron dito. Sa panggilid niya kasi, napakalaki ng panggilid niya. May motor star na nakalagay dito. Ang ganda ng itsura na ito. Tapos meron tayong side stand kill switch. Or parang wala yata. Hindi ko alam kung meron o wala. Pero ayan. Okay. So ayan, yun yung kabuuan. So ganyan ang itsura ng ating Samurai 155. Naka ano na rin tayo rito. Naka digital panel na rin tayo rito. Yung kanyang mga switches sumasabay talaga sa mga branded natin or mga Japanese brand. Okay, so meron tayong on and off ng kanyang idling stop or in stop and start system, on and off ng kanyang headlight, electric starter. Yung grip natin dito makapit, yung throttle mababaw, lever medyo manipis lang yung part na to, same lang dito sa kabila. Meron tayo ritong flasher, high and low, busina, and then signal light. Ayan. So, sa baba naman, meron tayo rito USB charging port. Ayan, meron ba talaga dati yan? Or ngayon ko lang nakita? Or meron yata talaga dati. So, meron din tayo rito secret key. Okay, ayan. So, seat, and then, yan, ito yung open ng seat. Meron tayo rito side pocket, malalim. Ito yung ating remote. Okay. Meron tayo rito utility hook and then side pocket din para dito. Ito malalim. Ayan. So, ayan ang itsura ng Euromotors Samurai 155. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks ngayong 2026? Okay? So, puntahan nyo na lang dito sa may Mitsukushi San Rafael branch para dun sa mga gustong kumuha. Okay? Sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin. Okay, pause no? Pwede nyo akong kontakin para at least ma-assist ko kayo, and then pwede nyo naman din akong i-message sa aking Facebook page and then sa aking YouTube channel. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Babush. Mahal pero bitin pa rin. Yung iba sobrang gaan, easy control sa singitan. Yung iba mabigat pero solid sa long ridan. Suspension check, pati preno test din. Sa lubak ng kalsada dapat hindi stressing. Headlight maliwanag pang gabi ang biyahe. Engine dapat smooth kahit malayo ang biyahe. Di porke trending yun na pinakamaganda. Minsan tahimik lang pero halimaw sa kalsada. Kaya bago bumili, review muna idol para iwas sisi paglabas ng kapital. Comparison review, alamin natin to. Sino bang panalo pagdating sa tagbo? Tipid ba sa gas o malupit kumataw? Comfort o power, ano bang mas lamang? Comparison review, right safe sa daan. Hindi puro forma, dapat subok tibay. Para sa riders na gustong malaman kung alin ba talaga ang worth it bilhan. RPM tumataas, makina umaandar. Tunog pa lang alam mo ready nang lumarga. Mapa city driving o long ride sa bundok. Basta quality ride, siguradong paso. Kaya sa lahat ng rider na nangangarap, piliin ng motor na swak sa pagharap. Hindi kailangan mahal para maging astig. Basta safe ka lagi at marunong umibig. Sa motor mong kasama, sa bawat biyahe.